Ayan. So magandang umaga po sa inyong lahat, and I just want to say thank you Lord for this opportunity naman po. Pasensya na po sa camera, medyo ano talaga sa araw. So thank you for this opportunity po na binigay po ni Lord sa akin na ma-share ko ulit yung mga salita na galing sa Kanya, at ginagamit niya ako as an instrumento para lang um, mabigyan ako ng oras, magbigyan ng pansin yung salita niya para po sa ating lahat dito. And so bago po tayo magsimula, tayo po ay magdasal ulit po. So Panginoong Diyos, we are so thankful for this day. Lord, use the word, use the mouth of your instrument to share this word unto all the people, Lord. In this day, Lord God, buksan niyo po ang mga puso at isipan po namin para po matanggap po ang salita na galing po sa inyo, magamit po sa buhay namin araw-araw, Diyos. In this word, we will open up our hearts to listen, our ears, Lord God, to listen, Lord, because you, and that every word na binigay niyo po ay magagamit po sa mga buhay namin. Thank you for your goodness, for your kind, for your love. Thank you, Lord, that by these words, kami po ay mabubuhay na mapayapa, masaya, O Diyos. At ibabalik ko po yung himaya sa inyo po. In Jesus' name. Amen. Amen. So magandang umaga ulit. So yung babasahin po natin ay makikita natin sa mga kawikaan. Kawikaan is Proverbs po yun. Okay. So sa mga kawikaan po, chapter 28, versikulo 12 hanggang sa 13. So, basahin po natin yung makikita natin sa screen. Yan, nakikita nga. So, kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang. Ngunit kung ang pumalit ay masama, lahat ay nasa taguan. Sa 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So, ayan. So hindi naman lahat ng tao sa mundong ito ay nagtatagumpay. Hindi naman lahat ng pamilya ay nagtatagumpay. Hindi naman lahat ng pangarap nagtatagumpay, hindi naman lahat ng plano, mga negosyo nagtatagumpay. So sa talakayan natin ngayon dito, tatalakayin natin dito ngayon upang ang ating buhay ay maranasan natin ang isang masagana at matagumpay na buhay. Yung bang salita na matagumpay na kung ito yung sinimulan mo, natapos mo. So natagumpay kasi nga natapos mo. Pero kung nagsimula ka ng isang gawain, ngunit tumigil ka sa kalagitnaan, hindi mo masasabing nagtagumpay ka, dahil ang tagumpay dapat sinunod mo, 'di ba? Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo maaring magsimula at huminto lang sa gitna. Kailangan nating magpatuloy. Kailangan nating magpatuloy hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, dahil doon na ipapakita sa ating Diyos ang matagumpay na paraan kung hindi tayo titigil sa paglilingkod. Kaya dito, sa topic po natin ito, ang pamagat po natin dito ay confession plus repentance, it's equals successful life. Off ko lang yung camera ko po. Medyo kasi sa araw. Ayan. So confession plus repentance is equals to successful life. So dito po, kaya dito may tatlong bagay po tayong pag-usapan natin kung paano natin matagumpay
Yan ang ating mga pangarap at plano sa buhay. So, 3 things to do for our successful life. So, unang-una po, don't hide your sins. So, wag natin itago ang ating mga kasalanan. Kung itatago natin ang mga kasalanan, actually, yung itong kasalanan ito, para doon siyang um, ang tawag na. Ang tawag kasi sa amin dito, suyod eh. Suyod. Suyod ng bubuyog. Kung sa mga um, yung suyod po, parang yung yung karayom, alam niyo yung sa bubuyog, yung parang sobrang matulis na tumutusok po sa atin, yung parang karayom, yun yung suyod namin dito. So yung suyod na yun, na kapag nakagat ka nito, pumipintig po yung kagat, 'di ba? Nararamdaman 'yan pag nakagat tayo ng bubuyog. Kaya't isang kasalanan na nagawa natin para siyang suyod sa buhay natin. Na para siyang pumipitig sa iyong isipan, sa iyong puso. Hindi ka na talaga mapakali at wala tayong tinatawag na kapayapaan at kasiyahan. Kapag yung taong wala nang kapayapaan at kasiyahan sa loob ng isip at puso, nahihirapan siya abutin ang inaakala niyang maganda nung una. Oo, mahihirapan siya abutin ang pinangarap niya na napakaganda sana yung sinabi na meron talaga tayong pangarap na ganito dati, gagawin ko, tapos ganyan, ganyan din. Ganyan gawin ko. 'Di ba? Tapos mahirap lagpasin kung mayroon tayong mga tinataguang kasalanan. Pero itong tinatawag natin na tinatagong kasalanan, ito talaga ang karaniwan nating ginagawa kahit sa mga Kristiyano. Ako man, kayo man, 'di ba? Magtatanong na lang tayo sa sarili natin. Bakit ba talaga no? Kahit ngayon hanggang ngayon, bakit sa atin, sa mga tao, bakit mahirap umamin? 'Di ba? Bakit mahirap umamin? Napansin niyo ba na nakikipagsalamuha tayo sa tao. Kahit na ikaw ay nagkakasala, tiyak mong, ito napansin natin to na kahit nagkakasala na tayo, tiyak nating poprotektahan ang ating mga sarili at ayusin yung mga reasons natin ayon sa ating mga salita na para hindi ka makikilala bilang mali. 'Di ba? Napansin niyo 'yon? Tapos ang kadalasan ginagawa ng mga tao, dapat sisihin mo sila na imbis kasalanan ko, dapat parang tinutulak mo. Dapat sisihin mo yung iba. Yung nagkamali man ako, sisihin ko sila para matakpan ko lang ang kasalanan ko. 'Di ba? For example, sabihin natin, nawawala yung martilyo, nawawala yung materials. Alam natin nga ako, alam ko na ako yung kumuha tapos hindi ko na sa uli yung martilyo. Tapos, saan ba yung martilyo dito? Sino ba yung kumuha ng martilyo dito? Tapos sabihin mo, kasi alam mo sa sarili mo na ako pala yung kumuha ng martilyo. Tapos sasabihin mo, di ko alam, sino kaya? 'Di ba? Nagsisinungaling tayo, tinatakpan natin. Meron talaga tayong tinatawag na bakit pinipigilan or bakit pinigilan natin ang pag-amin. Amen. Yan ang tinatawag na pinagtakpan natin. Yan. Tapos, pag nakatatak na sa buhay natin na magaling na tayo magtago, yan yung nasabihan tayo na hindi magtatagumpay ang ating mga buhay, mga pangarap natin. Actually, marami pang example yan eh. Yung bang ayaw mong umamin at kapag halata na ikaw yung nasa mali. For example, sinabi mo na parang ako na lang talaga nito, wala na akong magagawa. Wala na akong masisihan nito, 'di ba? Ang gagawin na itutulak mo sa iba. Itutulak mo sa iba 'yan eh. Kung alam no,
parang yung kasalanan niya napunta sa akin, so itutulak ko din sa iba. Di ba? Nung naalala nyo, mga kapatid, yung kwento ni Adan, ni Eva, at yung ahas. Ito, best example to ha. Best example po to dun sa tinutulak ang mga kasalanan sa iba. So dun sa storya na yon, yung si Adan, si Eva at sa ahas po sa Garden of Eden. 'Di ba biktima si Eva sa prutas niyon? 'Di ba? Kasi kinakain ni Eva yung prutas. Tapos pagkatapos nilang kumain, nakita nila, humutubad sila, wala silang salawal, 'di ba? So ang ginagawa nila, nagtago sila nung pagdating ng Diyos. Nagtago sila sa Diyos, 'di ba? Napansin nila na wala silang salawal, wala silang suot. Nakita nila. So nagtago sila. Ito yung sinabi na di tayo aangat kung itatago natin. 'Di ba? Di tayo aangat kung itatago natin. Pumunta ang Diyos. Yan sabi niya. Asan na kayo? Adan, Eva, asan na kayo? 'Di ba? Sabi ni Adan, andito kami nagtatago. 'Yun. 'Di ba? Kung napapansin niyo si Adan unang nagtago. Bakit unang nagtago si Adan? Kung sa akin po, kung para sa akin si Adan po yung mali doon. Bakit mali si Adan? 'Di ba? Nung sa story na po 'yun, si Adan po yung pinagsabihan na, Adan, pwede mong kainin. Pwede mong kainin tong mga prutas na to, wag lang yung nasa gitna. 'Di ba? Sinabihan si Adan yan. Binigyan siya ng extraction, Adan, pwede mong kainin ang mga prutas na yan, prutas na yo, wag lang yung nasa gitna. Pero, di pinagsabihan ni Adan si Eva. 'Di ba? Tingin-tingin lang siya. Hindi niya sinabihan si Eva na, Eva, wag yan, di ba? Eva, wag yan, wag yan, wag mong kainin yan. Ang ginagawa ni Eva, tumititig lang siya. Natutukso din si Eva sa ahas. So, dahil nang tukso si Eva sa ahas, kinain ni Eva yung prutas na yon. Tinawag si Adan, di ba? Naalala natin yon, di ba? Yung kasalanan ganyan din, napansin nyo? Yung pagtanggi, yun yung masarap gawin, di ba? Nagagawa na yun, kasi yung ganyan din kasalanan eh. Yung pagtanggi, yun yung masarap gawin. Pero yung pag-amin, hindi talaga gagawin. Naranasan natin yan. Bakit kaya? For example, yung panahon ng mga ito, kumakalat to sa Pilipinas din ito eh. Kumakalat din sa ibang mundo. Yung panahon sa mga, yung pagchichismisan, di ba? Napapansin nyo pag nagchichismisan tayo, sabi na parang mas magaling pa yung nagchichismis pero alam naman nila na mas mali sila. Diba? Sabihin na, ano ba yung yung tao na yun, grabe yung mga pamilya niya, ganito, ganyan. Tapos sabi ng isa, grabe yung isa, ganito, di ba? Puro chismisan pero alam naman sa sarili nila na may mali din sila. So tayong lahat ay may pagkamalian. Tinatago nila. Sinichismis na lang, tinutulak nila yung mali. Ganun. So, yan, balik muna tayo. Kain si Adan. Alam ni Adan na hubad sila, tinulak si Eva. Pagdating ng Diyos, tinanong si Adan, tinutulak niya si Eva. Sabi ni Adan, rason ni Adan para magtago siya sa kanyang mali na di niya pinagsabihan si Eva. Diba? Sabi niya, si Eva kasi kinain niya yung prutas. Ganun. So, tinutulak ni Adan ang kasalanan kay Eva. So, nagtulakan na yun. So, nagtanong naman ng Diyos kay Eva. So, kay Eva naman, kasi ito kasing ahas kasi Lord, sinisisi ni, di ba? Sinisisi ni Eva yung ahas. Tinutuso kasi ako ng ahas na to. Sabi niya, kunin mo na yung prutas na yan, kunin mo na yung prutas na yan. Pulang-pula na, kakainin na natin yan. Di ba? So, kung napapansin yung nagtutulakan yung mga tao, nagtutulakan sila para lang matakpan yung kasalanan nila.
Yung laging pagtago. Ito yung rason na talaga, nagtutulakan kung sino yung may kasalanan. Kaya nga nagtatagumpay. Amen. Kasi pag nagkaano tayo kasi, tawag nito, actually ito din, pag nagtataguan tayo, hindi yung feelings ba? Kung nagtataguan tayo ng mga kasalanan nito, isa din ito sa rason kung bakit magkakaroon ng gulo. Magkakagulo, at sa oras ng kaguluhan, may mangyayaring away, may mangyayaring puot, sakit, di ba? Napansin natin yan. Kaya hindi tayo aangat kung magtatago tayo. No? Kung realize niyo yun, yung pag-amin dun, babalik ang magandang relasyon. Babalik ang magandang relasyon. Pag na-fix mo, pag nag-open ka na kasalanan mo, na sabihin natin na, ay, alam kong kasalanan to. Kailangan ko i-open up. Hindi ko itatago yung kasalanan ko. Bakit? Alam nyo, mga kapatid, yung pag nagtatago kayo ng kasi totoo to pag nagtatago kayo ng kasalanan nyo, bibigat, lalaki at lalaki yan. Habang lumalaki yan, sumasakit yan. Kasi hindi mo mapalabas. Kasi dapat yung pag-amin, dun babalik ang magandang relasyon. Yung sabihin mo na, ay, kasalanan ko naman to. Kailangan kong sabihin siya. Kailangan kong sabihin na, pare, bro, brother, sister, kasalanan ko po. Kasalanan ko yung na nawala ko yung martilyo na yon. Nawala ko yung bagay na yon. Na inaamin mo na kasalanan mo. Nung inaamin mo, ayun, may magandang relasyon mangyayari. Ano ba yung resulta? Magkakaroon kayo ng peace, hindi kayo mag-aaway. Magkakaintindihan kayo, magkakaroon ng happiness. Magkabati kayo. So magkakaroon ng matagumpay na buhay. Ganyan po ang ating buhay. So kung alam natin na may kasalanan tayo, umamin tayo. Bakit nahiya ka kung alam mo sa sarili mo na ikaw ang may kasalanan? Bakit nahiya ka kung alam nila na ikaw ang may kasalanan tapos hindi ka umamin kasi nahihiya ka? Di ba? Bakit mahiya ka kung nagnanakaw ka tapos tinatago mo? Di ba? Huwag kang mahiya. Kasi lagi nang tatandaan, kung nakakahiya, yung nakakahiya is yung tinatago mo at di ka umamin sa kasalanan mo. Pero may nakaalam, may nakakita. Nakakita po, nakaalam po yung Diyos. Nakita niya. So kailangan umamin tayo. Huwag natin hintayin na ang Diyos mismo magsabi, ano ba yan? Brother, ano ba yan? Anak ko, ano ba yan? Bakit ganito? Bakit tinatago mo yung mga kasalanan mo? Diba? So tayo po ay dapat umamin. Amen. Yan po yung number 1 natin. So don't hide your sins. Teka lang po tinatawag ata ako ng mother ko. Ayan. Bilisan ko na lang pala to. Amen. So, yun po, number 1 po, don't hide your sins. So, number 2, confession. From the word itself, confession. So, pag sinabi natin confession, aaminin natin. Amen. Huwag natin itago. Kasi bakit po bakit confession, no? Pag sinabi kong confession, meron kasi iba dito na
parang tahimik lang. Ayaw nilang umamin. Pag sinabi kasing tahimik lang, sabi nila, actually ito po, dalawa daw kasing klase sa mga taong tahimik lang daw. Yung mga hindi umaamin. Na yung mga taong tahimik lang para di mapaamin o hindi magsisisi. No, unang-una po is yung yung mga yung hindi masisisi, yun yung tahimik. At yung pangalawa naman, yung hindi masisisi, yun yung unang tatahol. Napansin niyo yun sa buhay natin. Like, yung alam mo ang kasalanan mo, tapos ang gagawin mo, tahimik ka lang para hindi ka masisisi. O di kaya yung alam mong kasalanan mo, tapos ikaw yung unang tatahol para mayroon kang sisisihan. Parang tinutulak mo na parang, ay, alam kong ano to. Alam kong ako yung nakabasag ng baso. Tahimik ako. Yun yung una. Yung pangalawa naman, yung alam mong gagawin mo yung kamalian. Tapos pag nagawa mo, isisisi mo agad sa iba. Ikaw yung unang tatahol. Diba? Kung napansin nyo, yung ganun yung mga buhay natin dito ngayon sa mundo ito. Ang dami yan, nagkakalat yan. So mali po din po ang gagawin na hindi umamin. Dapat umamin din tayo. Dapat umamin talaga tayo. Amen? Amen. So, ano yun? Ayan. Mabilisan lang po to kasi tinawag na po talaga ako. Okay po, number 3 na po tayo. So number 3, repent. So repent po, dapat po natin, we repent po sa mga kasalanan natin. Pag sinabi kasi natin i-repent natin, ibig sabihin po natin, iwanan po natin yung mga problema na yan. Iwanan natin, wag na natin ibalik yung problema ay yung nagawa natin sa buhay natin. No, example kung nagkakasala ka. So di mo na uulitin. Iiwanan mo yan, tapos di mo na uulitin. Hihingin natin sa Diyos na mag-practice natin to. Kasi pag ginawa mo to, hindi ka magiging successful tumatatak sa puso natin yan na na tumatatak sa puso natin yan na parang na-practice na lang din sa atin na hindi ka nagre-repent, hindi mo iniiwasan, parang yung gaya ng sinabi ko kanina na sa masaya ka sa mga ginagawa mong kalokohan. You never repent. Di ba ano ba yung sinabi ng Lord sa atin? Repent, you need to confess, you need to repent, and you need to accept. So hindi ka magiging successful life kung hindi ka magre-repent. Hindi ka magiging successful life kung hindi ka magko-confess. So hindi mo dapat uulitin yung mga bagay na nangyari na, yung mga bagay na masama. Hindi na natin uulitin yun. Amen? So hihingiin natin sa Diyos na mag-practice natin ito. Nasaan na ba tayo? Ito. So ito po, meron tayong sinasabi po dito sa unang Pedro chapter 3. So verse 10 to 12. Ayan. So ayon sa kasulatan po dito, ayon sa sinabi po sa 1 Peter, 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang sa 12. So sa 10 po, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila ipigilan sa pagsasabi ng kasamaan, ang anumang panlilin lang madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. So ito, ang masama ay iwasan na. So kailangan na talaga nating iwasan yung masama at ang gawin ay ang tama. 'Di ba? Yun yung bang humanap tayo ng paraan. At ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. 'Di ba? Yun yung for example, ikaw at ako. Ito yung ibig sabihin nito. Example, ikaw at ako nag-away, di nagkakaintindihan. No? At ang laging pagsikapan natin ay buhay na mapayapa. So, yun ang ibig sabihin nito. So, dapat pala tayo, hihingi tayo sa Diyos ng kaalaman
na maayos ang problema. Kaya nga tinatawag itong paghahanap ng kapayapaan. Kaya nga sinabi ito, laging pagsikapan. So let's ask the Lord for help na dapat ma-solve yung problema natin. No? And verse 12, ang mga mata ng Panginoon sa't matuwid na katuon. Ang kanilang mga panalangin ay kanyang pinagkikinggan. Ngunit ang masama ay kanyang sinasalungat. No? Ito ang dahilan kung bakit hindi ito gumagana pala, 'di ba? Nung nabasa natin doon sa mga sa libro ng Kawikaan, naalala nyo? Doon pala bakit hindi gumagana sa bersikulo noon? Kasi kung itatago pala natin, maaring iwanan tayo ng Panginoon sa oras na ating panalangin. Oo. Na sabihin natin nagdarasal ka, tapos parang iniisip mo na nag-away kayo, tapos hindi ka humihingi ng patawad, hindi mo inayos yung pagkamali mo. Tapos ayun, umuwi ka gabi na, tapos natutulog ka, tapos bigla mo na lang inisip yung kaaway mo, tapos ganito, ganyan, ganun. 'Di ba? Kung itatago natin kasi, maaring iwan din tayo pala ng Panginoong Diyos sa oras ng ating panalangin. Kaya dapat pala natin humingi tayo sa Diyos ng paraan at umaksyon agad. Amen? So dito po sa Psalms, ayan, sa awit po, 66 verse 18 to verse 19. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dinig ng Diyos sa akin, dalangin ako ay sinagot. So sasagutin tayo ng Diyos talaga. If we accept and we hear and apologize, kaya sinabi ko kanina, confess and repent, the Lord will answer us. Ito, sa first, unang 1, sa mga anak, ito, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. So, piniprepare na pala ng Diyos sa atin. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Tinatanggap po ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Diba? Pero hindi naman sinasabi na tayo po ay alam na natin na tinatanggap ni Lord. Araw-araw gagawa na tayong masama. Kasi tinatanggap ni Lord Hindi ganun. Kasi binigyan na tayo ng iba kasi yung dati kaysa ngayon. Yung punto ko ng dati sa ngayon, yung mababasa natin sa Old Testament at mababasa kasi natin sa New Testament. Sa Old Testament kasi, wala pang masyadong idea yung mga tao. Na, di ba dati, ano ba yung ginagawa ng mga tao pag nagkakasala sila? Di ba naghahanap sila ng tupa, malinis na baka para lang i-sacrifice, i-offer nila sa Diyos para lang malinis yung kasalanan nila, yung sarili nila, para hindi sila magiging makakasala na tao. Pero ngayon, nang dahil kay Kristo, pinagsabihan tayo ni Kristo sa mensahe niya na true God, ganito, I will save you because the Lord loves you. First John 3:16, 'di ba? Nang dahil minahal tayo ng Diyos, kahit yung anak niya na sa Jesucristo binigay niya sa atin. Para lang tayo ay masaved. Magiging free. 'Di ba? Si Kristo lang ang parang binigay ni Kristo, binigay ng Diyos si Jesus sa atin. So wag nating aabusuhin na
tayo ay nagkakasala tapos kinabukasan nagkakasala, gagawin natin ulit yon. Tapos kinabukasan hindi natin naamin, gagawin ulit doon. Kinakikita po yan ng Diyos, ha? So ano bang gagawin natin? Ito, sa versikulo na ito, ano bang gagawin natin? So mabasa natin dito sa Psalms 51 o sa mga awit 51, versikulo is 17. So sinabi dito, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. So nagsisising puso. Confession and repentance. So lagi po nating tatandaan yung sinabi natin yung ano ba kailangan nating gawin in order to achieve a successful life. Number 1, huwag mo itago yung sins mo. Ano bang gagawin natin? Open up. Kasi ano yan. Tawag nito. Huwag mong itago, ilabas mo yan. Paano natin ilabas? Number 2, through confession. And number 3, through repentance. Amen po. So, yun po ang topic natin ngayon in order to become a successful life. So, magdasal po tayo. Lord, God bless the Lord. God bless all the people. So, magdasal po tayo. Amen. So, Heavenly Father, sa salita po na binigay niyo po ngayong araw na ito, we will confess, Lord. We will repent because kaya po ng sinabi niyo po sa amin na ikaw po ay nakikinig po. And you will save us and you will answer all to our prayer. Thank you for your kindness and for your goodness, Lord. Thank you that you are always there with us. Lord, meron man kaming mga tinatagong kasalanan. Meron man kaming tinatagong mga problema. Meron man kaming hindi namin maamin. Pero gamitin niyo po ang mga isip at bigyan niyo kami ng encouragement. Maisabi po namin sa mga tao na kami po ay nagkakasala. Na masabi po namin sa inyo na kami po ay nagkakasala. Ang maipangako po namin na hindi na po yung naggagawin. Ang bagkus ikaw po ay nagpapatuloy dito sa amin. Na even though we are sinners, but ikaw mismo ang nagsabi that you will never leave us and you will never forsake us. That you always loved us, Lord God. Kami po ay lalapit po sa inyo. Ikaw po yung tinatagurian naming number 1. Yung ifo-focus sa buhay namin. Kasi yun yung sinabi niyo po sa Matthew 6:33 po na seek first the kingdom of God. Pangalawa lang po yung mga bagay namin dito, problema mo yan. Mga ano bang klase ng tao, mga bagay po yan. But you alone, Lord God, we will live peacefully. Thank you for your kindness and goodness, and thank you for your mercy, Lord God. Ibabalik ko po sa inyo the glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Yan po. So, thank you po sa mga nagkikinig.